Saan ka makakita ng sungay na may mata at bibig na nagsasalita? Sa Bible prophecy, ang sungay ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Ang mata ay sumisimbolo sa katalinuhan at ang bibig nitong sungay ay blasphemous dahil siya ay nagsasalita laban sa Diyos. I-persecute niya ang mga mananampalataya at tatangkain niyang baguhin ang kautusan at takdang kapanahunan. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita na ang sungay na ito ay isang religious political power, isang sistema na may kakayahang i-persecute ang mga mananampalataya at magtatangkang baguhin ang kautusan ng Diyos. Sounds familiar, ano? Dahil ano ang sabi nila? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Meron silang binago dahil ang fourth commandment ng Diyos ay nag-utos na ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw o Saturday dahil ito ay kanyang binasbasan at ginawang banal. Pero ano ang ginawa nila? They transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang majority ng mga Kristiyano sa buong mundo ay nangingilin sa araw na linggo. Kaya baliwala din ang pagprotest ng mga Kristiyanong ito sa maling sistema dahil sinunod pa rin nila ang isang sistema ng maling pagsamba. Malaki ang pagkakaiba sa pagsunod sa utos ng Diyos na ating ipangilin ang Sabat sa ikapitong araw o Saturday kaysa utos na ipangilin ang araw na linggo. Hindi ito minor issue dahil bunga ito ng pagpili mo. Sino ba ang sinunod mo? Ang Diyos o ang tao? Kaya ang sabi ng Diyos, lumabas ka dyan para hindi ka makabahagi sa galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang instruksyon ay lumabas, hindi manatili. Dahil wala sa atin ang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay mo dito sa mundo.